Wala ng damit at kumot na pangpatay. Very common, black and white. Wide ano yun, wide na stripe na black and white. Yun po, yung kumot na ginagamit sa pagpatay. Yung damit naman is very common, yung damit lang, pero tinatanggal yung mga botones. At saka mga zipper, tinatanggal yun. Pero sinasama rin yun sa paglibing nung kasama sa kabaong yun. Ano pa po yung mga preparasyon na ginagawa maliban dun sa pag-prepare for the damit at kumot na pangpatay? Yun lang po ba? Yun yung una na tapos pagkatapos noon pag-uusapan na yung kung ilang days, depende na sa pamilya. Yun po yung unang pinaka move na ginagawa. At pag umagri sila at amenable lahat na ganun ang araw, share na kung sino yung mauuna, kung sino unang magbibigay. Very common kasi yung panganay ang unang magbigay ng unang offering na pig. So pinag-uusapan po within the family. Aside from it po, From the first butcher pala is yung pig na kakatayin is from the property o kaya sa pera ng namatay. tapos susundan na po ito ng mga anak. Mga kapatid. And then sabi ko nga yung 3rd, 7th, 9 days, yun yung mga time na yung days na yun, ang kakatayin is yung property, yung pera nung namatay, ang magagamit doon, yung animal nang namatay, sa mga petsa na yun. 3rd, 7th, and 9th day. Oo. Or kapag umabot po ng 12, pati sa 12. Sa 12 na yun yung natitira kasi mag-asasawa nga sabi ko. Halimbawa pag umabot kasi ng ganun, may kakayanan, may parang nasa level up na medyo may kakayanan yung namatay. I'd just like to clarify ulit. Sabi mo kanina, sir, yung kapag yung magulang ang namatay, yung mga anak ang expected na Entitled doon na magbibigay ng 1 pig during the week. pero yung mga kapatid po, anong mga instances or sino dapat yung mga namatay at kapatid yung Yung mga kapatid nung namatay, they can give an offering also, a pig. Halimbawa, dalawa lang yung anak, yung mabot naman ng 7 days. Kailangan nila ng ano, yung mga offering din yung mga kapatid, pwede silang magbigay during the week. Kami naman magbibigay ng ganito, pero yun is ano yan, parang sharing yan, that during that day naman na yung kapatid mo, kapatid ng namatay, kayo naman magkakapatid, pwede kayong magbigay ng kapalit sa kanila in return. Pero the priority is given to the children. Yes, obligado yung anak, hindi pwedeng wala during the week. So kapag provided that maraming anak and they are able to provide yung mga kailangang katayin, tama po ba na kapag sa first day ng wake yung panganay? Second day? Not really yung first day kasi is yung owner owner. sa namatay muna yun Okay, kasi first day. hindi basta-basta bibiglayin na siyempre maghanap pa sila ng baboy. Pero unang pinakagawin diyan pagka ilalagay nila sa kabaong, kailangan may makakatayin na naka-prepare na doon. Kapag ilalagay yung katawan ng namatay sa kabaong, dapat may nakaprepare ng kakatayin. Oo, para paglagay niya doon, ay bibiling na yung araw niya. Kaya 1 pig agad. Ang pagkalagay niya sa kabaong, bubutcher na yun ng 1 pig. Kapag second day po, doon napapasok yung Oo, yung mga anak, mga kung sino man ang pwedeng magbigay sa kanila, kung sino yung may available fund, o kaya yung kasi lahat yan didiskita ng pwedeng i-offer. Kapag po kunyari hindi kailangan po ba maubos din lahat ng mga tinatay sa isang araw? Hindi na dapat siya umabot ng second day. May mga parts din na tinatanggal doon, yung sinasabi namin na ikukulay, yung tatanggal ng taba at saka karne. Yung mga yun is hanggang ano yan, magiging yung part na yun is sharing sa mga makakapatid, mga relatives pagkatapos ng libing. So yun, talagang ulamin lahat. Pag hindi naulam, take home ng mga relatives na andun sa
burial. Ano po yung term? Iyok ko pala? Ano po? Yung Parang Yung term what-what ginamit siguro. kanina? Yung part na tapa, ano pong term? yung kasi yun, yung nagtatanggal sila ng isang taba na medyo mahaba, yung kinuday, at saka yung karne na kinuday din yun, para malaman na they have butchered already one pig, at saka yung panga. Kung minsan dapat naka ano lang doon, pero bihira na yung ngayon yung panga. Ang ginagawa na lang is yung kinuday na isang taba o kaya dalawang taba na mahaba yan. Kinuday is process po ba yun ng pub? Ano lang, nausukan lang yun na meat. Nilagyan ng asin tapos nausukan. Meron silang ginagawang parang altar, doon na lang ilalagay. Itag Sa taas. pag sa O parang itag po siya. O itag pag pinigpikan. Pero kapag yung tawag po ba sa proseso ng pag ano nung taba ay kinuday? Kinuday. Okay po. So ayun po no. Maliban po sa pagkakatay ng mga animal for the span of days na nakaburol yung patay, ano pa po yung mga ginagawa? During dun sa wake, mayroong mga relatives na hindi kumakain dun sa mismong wake. So may mga relatives din na during sa kabilang bahay, doon sila kakain. So may mga relatives din na nagluluto doon kasi hindi sila, ayaw nilang yung lasa nung pagkain doon sa wake, hindi pumapasok sa kanila. So doon sila sa kabilang bahay kumakain. Itong mga niluluto po bang ito ay galing din sa mga kinatay? Hindi pwedeng i-mix yun. Ano? Kasi ramdam na ramdam Ano naman nila. lipatan? Susuka sila pag pinilit nilang kumain doon. So, yung mga ginagamit po dito ng ingredients ay Pwedeng kahit ano, pwedeng adobo, kahit pwedeng dilata, depende sa dami ng bisita during the week. Pag nakita nila na ganun, pag ang ginagawa ng iba doon, nakakatay sila ng manok, nakakatay din sila ng other, o kaya yung adobo, o kaya mga dilata, pagkukunti lang. Pero pag yung burial na, isang pig din doon sa mga puntang makikilamay na hindi talaga kakain, talagang doon yung doon sila kakain. Kaya yung niluluto nila doon, kung minsan isang pig din, depende sa pag nakita nila na marami ang bisita. may ritual din po bang ginagawa para dito? Doon naman sa part na yun, doon sa ang tawag kasi namin doon is pangananigmangan. Walang ritual. Ano po ulit pa? Pangananigmangan. Kung tatagalog mo Mga kainan ng hindi kumakain, yun ang pinaka niya, pangananigmangan. agmangan. Mangan. Oo, in Tagalog yun is kainan ng hindi kumakain. Ibaloy term po tong pangananigmangan. Oo. Kainan ng mga hindi kumakain. Kaya nga pwedeng plato lang sana kasi hindi nga sila kumakain pag tutumbukin mo yung meaning. Pero talagang ganun, pang pilosopo lang yun. So, tong ano po ba kapag nagkakatay ng mga animal, kailangan po ba na meron yung mambunong dito? During the week, hindi kailangan yung mambunong. Pwedeng yung mga any elders, yung magmamadmad lang, asking for their yung palang tinatanggal ko, naalala ko na sabusab. Sabusab. O yung tinatanggal na meat for the kinakain ng mga relatives o kayo mga member of the dead ones. Sabusab. 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 Na ito po yung isa-share sa pagkatapos ng living. Tama po ba? Hindi. Ayan yung during kumakatay sila ng baboy, tatanggal sila ng sabusab, pagkain ng mga member ng family within the dead, yung mga makakapatid. Pagkatapos kasi nilang iaala yan, itatawag, yun yung sabusab, nakakainin nila. Pangkalkan sabusab ko na yun. Yung mga sabusab, 9 parts yun, ng 9 parts yun na tinatanggal sa parte ng baboy, yun ang kinakain ng mga makakapatid, member of the family, doon sa namatayan. Kahit anong parte po ng baboy. Hindi, may mga specific yan. Isang taba, isang karne doon sa ribs. Andun yun.
parts ng basta 9 parts yan. Kasi pag sinabi ko, hindi mo rin alam kung mga ano yun. Sige po. So, may iba pa po bang ginagawa sa mismong burol? During the burol naman, yung mga day na mayroon nagbibigay ng offering, doon rin nagbibigay yung mga member of the family. Halimbawa, yung isang family may bibigay ng pera, iba na naman, iba yung ritual na ginagawa doon. I-offer yon, halimbawa itong pera na to, by way of madmad. Sinasabi nila na ito 500 pesos, ditok, sinasabi nila yan in our dialect. Kinakausap nila yung patay kahit na hindi sumasagot, pero gano'n ang sinasabi na itong pera na to is ibibigay ko ito in the pauit to my parang ano ba yung pauit sa Tagalog? Naiintindihan ko po yung pauit, Ilocano yun. Ipapauit yan to my dead one. Halimbawa sa tatay ko, halimbawa yung tatay ko namatay na, ipawit ko galayay sunan dadik, giving this money to my dad. Ano po yung tawag doon sa offering na pera? Dito? Yun yung offering, yung imamadmad mo, sasabihin mo, instead lang na i-donate mo, na pipirma ka doon of donation of 500, pwede mong sabihin na itong pera na to is binibigay ko sa'yo, ibigay mo na lang sa papa ko, sa parents ko. Yeah, i-mention mo yung namatay. Kaya yung offering na yun is nagagawa lang yun bago sinasama yun dun sa ritual madmad doon sa bago katayin yung baboy. So bago po magkaroon ng burol? Oo, lahat yung during the days. Basta mayroong magbibigay ng offering ng pig. May ginagawang ritual yan, andyan ano, tapos bago nila gagawin yun, may alak, may mga soft drinks. Pwede mo rin gawin muna yon na offering ng pera bago katayin. Okay. Kasi pag lumampas na yon at kinatay na, hindi na nasama dun sa ritual, sa madmad, ang bagsak lang, pwede mong ilista dun sa libro lang na nagbigay ka ng 500 may. Pero pag hindi pa kasi kinatay at pwede mong gawin ng madmad through ritual, parang 2-in-1. Ililista mo na dun sa list ng nagbigay ng donation at saka ibibigay mo pang pera yun para sa parents mo na namatay din. Okay po. Itong tinutukoy niyo po pang ditok, ito yung pauit. Tama po ba? Oo, yung pakiulit nga. Ditok, yun po yung offering. Ditok? Yung sinabi mo kanina. Or baka... Oo, walang ditok. Ay, sige. Baka misheard ko po. Pagkatapos naman po ng burol, ano naman po yung ginagawa? Pagkatapos ng... Pero balikan ko lang po ulit. Aside from yung pag-aano ng pera, ng mga animals, yun na lang po ba yung ginagawa tuwing mismong burol? The span of days. The last day ng burol yan. Tatawagin kayo lahat mga kakapatid. Sige po. Andun na yung preacher, yung mumbaki, yung mambunong, andun na. Kakausapin So dito na po papasok yung mambunong. Oo, yung sa last day. Kakausapin kayo kung papayag kayo. So bibigyan kayo ng itatanim. Pag itinanim mo yon, you accept the offering. Yung in-accept mo yung obligasyon na kakatay ka, maghahanda ka ngayon ng 3 pig. Iba pa po yung mga kinatay for the past days. Iba yun. So pagkatapos ng libing at pumayag ka na kasi tinanggap mo, nagtanim ka. Ano pong tanim? Bibigyan ka ng kahit kamote o kaya yung aba, tatanim mo yan. Ibig sabihin yan, tinanggap mo yung obligasyon na mako-comply ka sa coffee, yun yung 3 pig na sinasabi ko. 3 baboy lang po ang kailangan? 3 baboy pero hindi isang araw yan. Pagkatapos ng libing, magbibilang ka ng 8 days. 8 days. Mag-uumpisa kayo magkapatid na yung coffee.
Halimbawa, 5 silang makakapatid. Ito, kahit na 4 lang. Ito yung panganay. Opo. Pagkatapos ng 8 days, pagkalibing, ito magbibigay na ng makakatay na yan ng isang pig. Hmm. So, halimbawa, Lunes. After isang pig yan, tapos kinabukasan, umaga, meron na naman isang pig. Hmm. So, pagkatapos ng 3 days, yung pangalawang kapatid. 3 days ang rotation. Okay. Pero yung pagkatay ng pig, hindi, halimbawa, sa first day na yon, isa sa umaga, kinabukasan. Bali, 2 pigs na ang kinatay mo, ano? Pagkatapos ng rotation yung makakapatid, pagkatapos uli ng 8 days, magkakatay na naman yung back to yung nauna. Yung isang pig. Bali, di 2 pig ng pinatay yung previous, mayroon pang isang pig. Sabi ko 3, di ba? Opo. Pagkatapos ng 8 days, saka naman siya magkakatay ng another last pig. At makakasunod din sila. So, clarify ko lang po. Kunyari po, ito, ngayong araw ang last day Oo. ng burol. Or libing. Tama. Basta nilibing na ngayon dito. May libing po ngayon. Tapos, magbibilang po ng after 8 days from the day of the Burial. internment or yung paglibing, doon po magsisimula ulit yung Oo. ng pigs. Oo. So for every child of the dead person, may 3 pig siya na Obligasyon. obligasyon na kakatayin for Oo. the span of ilang days po yun. Pagkatapos nga ng 8 days, mauna yung unang kapatid. Opo. O kaya yung sino ang nakatira sa bahay, pwede rin yun. So, magkakatay siya ng pig from the 8th day. Halimbawa, Lunes. Martes, meron pa siyang isang baboy na kakatayin. So, Same person din po yun. same person, yung panganay yan. Pagkatapos ng 3 days, susunod na naman yung pangalawa. Ganon din ang sistema. Makakatay siya ng Wednesday, Thursday may isang baboy. Kasi Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes pala. Wait lang po. Yung sa Monday, Tuesday, Wednesday, isang baboy lang po yun. Hindi, yung Monday, isang pig Opo. doon sa panganay. Opo. Tapos kinabukasan, meron siyang another pig. And that is Tuesday. That is Tuesday, Tuesday. another pig. Panganay pa rin. Hindi, pagkatapos noon, di Wednesday, off mo na to. Pagkatapos ng 3 days niya, 3 days pala, alternative, pwede na pala to. Ito na yung panganay. Wait lang, nalilito ako. Oo, pala. Diba, si panganay, Monday siya. Isang pig na yun. Mm. Si Tuesday, panganay ulit. Oo. Pangalawang pig po. Tapos, Wednesday, Wednesday, yung panganay. panganay pa rin. Itong kasing unang nagkatay nito, nakatay niya yung 2 pig, ano? Opo. Pagkatapos nitong Monday, magbibilang uli siya ng 8 days. Sa kanya kakatayin yung pangatlo. Okay po. So, rotation sila. Mm, Pagkatapos ng kapatid niya, ganun din ang sistema. mm, Pero yung una muna is every 3 days yung makakapatid. Pagkatapos ng every 3 days nila, every 8 days. Yung panghuli na pig. So, bale sa first 2 consecutive days, isang tao lang yun. Oo. Tapos yung sa pangatlo, susunod na Yung kapatid. na. Tapos after 8 Pangatlo days, din. Hindi after pangatlo, halimbawa 3 sila. Oo. Kung 2 lang sila, okay. Di magbibilang uli sila ng 8 days. Bago niya yung panganay, bago niya pakatayin yung pangatlong pig. So, matatapos lang po yun kapag natapos na silang lahat na magkakapatid. Oo, rotation. Maliban po dun, yun lang po ba ang nire-require sa kanila after nung living? Yun pag sa mga pagnamatayan, ano? Opo. And then yung kasing gagawa ka ng altar yan. Ang tinatawag nila doon bangkilay. Doon sa ritual na cafe. Kung saan po ginagawa yung cafe na which is the ritual, dun po sa Bangkilay, dun ginagawa. Oo, doon Which is the kinakatay. altar. Altar, oo. Yung kasing altar na yun, pag nagkataon na may tumubo, yung tinanggalan mo yan ng roots, yung mga ginagamit doon na accessory like the
runo o kaya ang tawag namin doon is bido. Pag yan ay tumubo, kahit na walang dahon yan, kahit na walang ugat yan, walang natirang mga roots, kailangan isangbo. Bido po, ano po ang bido? Bido yung runo, yung old bamboo yung ginagamit. Runo yung ginagamit namin sa bangkilay, sa altar, Opo. Pero ng mga accessories. bamboo po yun. Wood po ba siya? Or any wood? Parang yung yung ano bang tawag doon? Yung Or mga parang may dahon na may kahoy. mga branches, parang ganun po ba? Or vines. Yung pa, Parang ano yun, pagkain ng rabbit? ganito yung ginawa sa frame. Oh, ganyan. Yung ganito ginawa sa frame ganito. Yan. Mga to, Oh, yan pala yung pinagano sa taas, yung pinagtali-talian na yan. nagtalian Yan na po yan. ang ginagamit nila sa pinaglalapagan ng pig doon sa altar. At yan kasi, pag tumubo yan, despite na wala ng mga ugat, wala ng mga roots yan, kailangan mong sangbo. Kailangan mo rin Sangbo. sangbo, Anong pong spelling nun? S-A. S-A, sang, Sangbo. Tapos NG. B-O. B-O? B-O. Kailangan mo pong sangbuhin yan. Ibig sabihin, magkakatay ka na naman ng pig. Mm. Sangbo is another Galing. like butchery. Butcher another one pig. Grabing Kasi katayan. bihira yun. Kasi parang sinasagot nila yung offering mo at yun ay talagang sa kanila, sa customary practice is pag hindi mo ginawa yon, parang inaayawan mo yung response nila. Kasi hindi na kasi dapat tutubo yun kasi wala nang mga ugat. Wala nang mga pag tumubo yun, talagang hindi mo alam kung paano. Mm. So may ano po ba? May tong pagtubo po ba ng mga yung pagtubo po sa mga video ay does it signify something positive or negative? It is a positive. It is only for you to, yung sangbo kasi is pag winelcome mo, sangbuin mo. Mm. Sa pamahiin ng mga nakakatanda, pag hindi mo sinangbo yan, sayang naman yung So parang in-ignore mo kapag hindi ka nagsambo. Tapos so ano pa po yung mga mga ginagawa ng mambuno? yun yung ginagawa ng mambunong yan, doon dan sa, yan ang po ang part na ginagawa ng bunong doon sa cafe at saka sapnak. Sapnak kasi yung pang 8 days. Ano pong tawag din sa 8 days? Sapnak. Sapnak. Sinapnahan to ibang kilay. Tama po ba? If kapag sinabi ko po sa article ko na on the last day of the burial, ang ibaloy term po doon ay sapnak. Sapnak. So pag natapos na po yung yung kunyari wala nang nangyaring natapos na yung 8 days after natapos na yung obligasyon, may kailangan pa po bang gawin pagkatapos nun? Wala na yun kasi importante dun is may mga makakapatid. Meron ding ibang makakapatid na hindi nagko-comply. Kasi nga sa financial, pag wala nga, paano nga naman magbibigay ng offering yon. Pero parang pag nagkaroon kami ng pera, gagawin namin kasi nga importante dyan is tinanggap mo nung nagtanim ka doon sa aba na sinabi ko, tinanggap mo na gagawin mo yung obligasyon. So even not right after the Yes, 8th day, basta kung kailan ka lang may kakayahan na gawin, Oo. that's okay. That's okay. Okay. So after the sapnak po, kasi 'di ba yung sapnak is yung last day ng libing, ng burol. Tapos 'di ba may 8 days pa. So after that 8 days na ginagawa ng mga is it correct to say na yung ginagawa ng mga anak after the sapnak ay the culmination? Yun na yung pinaka-last na ritual. For the purpose nung living, yun ang pinaka obligasyon na ginagawa nila.
Pero nga sabi ko nga, pag mayroong mga dahilan, halimbawa, yung may tumubo, yun yung additional. So itong mga pagtubo po ba sa mga bido ay randomly happens? Or kunyari after 2 months nung Oo. tapos may tumubo. Pwede. So ganun. Kasi sa akin hindi lang dun sa tumubo, lahat ba naman dun sa side tumubo. Nakaka-shocking kasi pinicture ko yan noon. Tapos sinabi sa akin ng mother ko, may pera ka ba? Sabi ko, meron naman kasi inisip ko isang pig lang. Meron pala silang ibang iniisip. Not knowing. Kaya nung sinabi ko, kasi ang alam ko kaya ko isang pig lang. Yung pala naging 3 uli. Kasi may request sila. Kaya kumamot ako ng ganyan. Sabi ko, ano ba yan? Grabe Kasi meron pang idinagdag. Kaya yung mga ganung bagay na unexpected, pwedeng mangyari. What if the family does not have the financial resources to provide for the ritual? Ano po yung pwedeng alternative for these rituals? Or yun? Yung alternative for that ritual, wala. You have to comply. Kailangan sasabi ko nga, pag wala, pwedeng mag-wait. Hindi pwede yung manok. Hindi pwede. Kailangan talaga baboy. Talaga baboy. Pero malala ko yung una pala is every 3 days, alternative hindi mo na yung 8 days. Pagkatapos yung 3 days, saka yung 8 pala. So, baliwala yung una pala na 8 days. Basta pagkatapos ng burial, every 3 days na pala. Every 3 days na mga anak. And then pagkatapos ng 3 days, 8 days. Okay. Pero ganun din, just lang na lang ako sa 8 days. Sige, Kailangan may alaga kang baboy. clarify Pag ko ganyan. po ulit yun mamaya. So, kunyari po, mahirap yung namatayan na Ebaloy family. And sa immediate future, wala pa rin silang kakayahan. Like, kunyari, next year, siguro, dun lang sila magkakaroon ng kakayahan para Pwedeng gawin. magkatay. Pwede pa rin po bang gawin? Pwede, Kahit pwede. gaano katagal na Kahit lumipas? gaano katagal, pwede yan. Kasi Mag-alaga ko man ng baboy. obligasyon yan pero kung minsan, may nag-o-offer sa mga relatives na papautangin ka just to comply. Kasi pag nakita nila na gusto mo pero ayaw nga, kasi ang dahilan ng ayaw mo, wala kang pera, sabihin nila, o sige, pautangin kita without interest. O kaya kung minsan yung mga old practices nila, kung sino yung mayaman nun, kaya nang ipoprovide mo na sa mga anak lahat yung mga gastusin with the conditions na may kapalit na lupain. Ganon yung mga previous na conditions na nangyari. Grabe So, for next question po, gaano pa this time, gaano kadalas nagkakaroon ng ritual sa tuwing may mga namamatay? Is it still existent? Yes, still existing sa mga kagaya namin, pero na modify yan sa mga nag-religion na, pero hindi mawawala yung katay. Ginagawa pa rin nila yon, pero without ritual. Kahit na everyday yun, ganun din yun. Di just, kasi nahihiya sila na walang kakatayin. So ginagawa nila, hindi butcher a pig. For those who do not comply dun sa mga customs and tradition, yun ang ginagawa nila, pero they made a prayer. Ano po ba yung mga challenges ng mga Ibaloy para ano po yung mga challenges ng mga Ibaloy sa pagsasagawa ng tradisyon ito, yung paglilibing sa kanilang mga mahal sa buhay sa loob or malapit sa kanilang mga bahay? It is a customs kasi, customary practice na ililibing mo talaga yan sa within your compound o kaya sa bahay nyo. To protect kasi pinakauna dyan, kailangan nila yung magandang libingan, hindi basta-basta nasa water, hindi yung nasa parang critical yung area, matubig.